A blessed day to you. I am Bishop Ruben Abante, and I'm the senior pastor of the Lighthouse Bible Baptist Church. I'd like to invite you now to be with us as the message of the Word of God is preached from the pulpit. I'd like to turn you over now to our Lighthouse Coming Together, and I pray that you'd be blessed with the message.
Let's stand and read our text sa hapong ito at ipagpapatuloy ko ang ating sinimulang mensahe last week in preparation para sa ating sacrificial thanksgiving sa darating na linggo. In 2 Corinthians chapter 8 and verses 7 to 9, ito ang sinulat ni Apostol Pablo para sa mga mananampalataya sa church doon sa Corinth. Ang sabi niya, "Therefore, as ye abound in everything," sa inyong pag-uumapaw sa lahat ng bagay, in everything, sa pananampalataya, no? Yung utterance diyan ay pagpapahayag sa kaalaman, di ba lumalago tayo sa kaalaman? Sa lahat ng kasigasigan, dapat lumago tayo diyan sa kasigasigan. Sa ating pag-ibig, yan, dapat lumalago din tayo diyan. Ang sabi ay, "See that ye abound in this grace also." Kinakailangan magkaroon din tayo ng pag-uumapaw, paglago sa biyaya ng pagkakaloob. Okay? Hindi lang pala tayo lumalago sa mga bagay ng material, ng pisikal, ng mentalidad, ng kaalaman, kundi sa pagkakaloob din. Okay? At ang sabi nito "For ye know," this is verse 9, "the grace of our Lord Jesus Christ." Batid natin ang biyaya ng ating Panginoong Jesus, na siya sa kanyang kayamanan ay iniwan niya ang gayon upang sa atin, no, ay maging mahirap para sa kanyang kahirapan, ayun, that through His poverty we might be rich. At tayo nga ay pinagyaman ng kanyang biyaya. Okay? Pinag-uusapan ng marami ang kahirapan at kayamanan. Alam niyo, sinabi ko na kaninang umaga, ang kalalagyan ng kahirapan at kayamanan ay hindi yang kalalagyan ng bulsa. Hindi yang kalalagyan ng pera sa bangko. Yan ay kalalagyan ng kaisipan. Okay? Kalalagyan niya ng puso. At lalo na kapag ating kinonsidera na ang yaman talagang nasa atin ay ang biyaya ng Panginoon. Walang taong kinakapos sa biyaya ng Panginoon. At kahit na sabihin natin makasalanan, ang sabi ng banal na kasulatan ano nga ang sabi doon, ha? Where sin abounds, grace much more abounds. You see? At habang tayo ay nagpapakumbaba sa harap ng Panginoon, ang kanyang biyaya ay dumadaloy at umaagos sa atin. Maganda yung salitang agos Okay? Dakilang Diyos, maraming salamat po sapagkat ang iyong katotohanan ay aming pag-uusapan, Panginoon, sa pamamagitan ng papapahayag na ito. Panginoon, ang aming pong pakikinig sa iyong salita, ang aming pagtungo sa iyong katotohanan, Panginoon, ay pagkain po sa aming kaluluwa at nagno-nourish po sa amin. Nagbibigay sa amin ng kalakasan. Sa kalagitnaan, Panginoon, ng mga bagay sa mundong ito, ay nawawalan kami, O Diyos, ng sigla, nawawalan kami ng kalakasan, pati sa bagay ng espiritual, nang hihina po kami. Subalit sa bagay na kami ay makatutungo sa iyong salita, kumakain kami ng katotohanan, magpapatibay po sa amin at magpapalago sa amin. Gayon po, Panginoon, ang mangyari sa pagpapahayag na ito, ang lahat ay mula sa iyong katotohanan. Magkaroon kami ng willing na pagtanggap, Panginoon, ng katotohanan ito at pagpalain niyo ang lahat ng nakikinig, Panginoon, saan man naroroon, at lalo, Panginoon, kami na narito physically sa Tatalon. And thank you, dear God, for your truth. In Jesus' name, amen. You may all please be seated. Ayan. Di ba't napakaganda na we can all come together on Sunday, mga kapatid? I'd like for us to be able to come early sapagkat pag umaga ng linggo, usually we come here, no, na 9 o'clock. But on Sunday, you can be here 9:30, wala tayong LED class at tuloy-tuloy po tayo. At ang ating coming together sa hapon ay aagahan po natin sapagkat ang ibang mga lighthouse na gawain sa Metro Manila will all be with us. No, it will be something na napakagandang isipin sapagkat magsasama-sama tayo bilang mga gawain. But of course, ang ating online ay marami pang ibang mga lighthouse na gawain ang makikibahagi sa atin. Ang isa sa ating nilulook forward to
ay ang pagkakaloob, hindi lang yung pagsasama-sama, pagtitipon, no? At paglingon sa mga nakaraang mga panahon. 48 years. 48 years ng napakagandang biyaya ng Panginoon sa atin. Hindi ba? Okay? Subalit, ang isa pa sa ating gagawin ay yung pagkakaloob ng sacrificial thanksgiving. Kaninang umaga ay nakapagbahagi na tayo ng ilang mga katotohanan. And I pray that by that, we may all be prepared. Sa hapong ito ay titingnan natin ang mga katotohanan din naman na ating masusumpungan sa 2 Corinthians chapter 8. Kaya siguro kung bibigyan ko kayo ng assignment, ay basahin niyong maigi ang dalawang chapters sa 2 Corinthians, chapters 8 and 9. Sapagkat dyan natin makikita ang naging ehemplo, mga kapatid, ng churches doon sa Macedonia. Okay? Kabilang dyan ang Church sa Philippi, ang Thessalonica, ano po? Sapagkat tayo ay natututo, ang pinaka-pattern natin ay ang mga churches sa banal na kasulatan. Okay? At ang mga ginawa nila ay gayon din naman na dapat natin gawin. Okay? No? Sapagkat yan ang ating pamantayan. Hindi ang mundong ito. Lahat tayo ay kinakailangan matuto sangayon sa binibigay sa ating turo ng katotohanan ng salita ng Diyos. Amen ba? Okay. Ngayon, babalikan natin at kahit na ang bansang Israel ay magbibigay sa atin ng ehemplo. Okay? Now, today we are called New Testament believers. What we are as Lighthouse Bible Baptist Church, we are a New Testament church. Okay? Alam niyo, in the book of Acts, may reference doon na ang Israel, when they were in the wilderness, ay assemblia. Ang sabi, the church in the wilderness. Well, sapagkat sila ay assemblia. A church is an assembly of people. No? A body of people. Para sa atin, assembly of people na gumagawa ng gawain ng ating Panginoon sang-ayon sa kanyang katuruan. Okay? Subalit, mga kapatid, tayo ay saklaw sa New Testament principles and New Testament na mga katuruan. Okay? Kaya ang pamantayan natin sa lahat ng bagay ay New Testament. However, kapag tayo po ay titingin sa Old Testament, nakakakita tayo ng mga bagay na maaari nating matutunan bilang ehemplo para sa ating lahat. Sabi sa Romans chapter 15 verse 4, whatsoever things were written aforetime, Old Testament, were written for our learning, that we through patience and comfort of the Scriptures might have hope. So, for whatever we find in the Old Testament, and even kung paano ang Israel, ang bansang Israel, ay tinuruan ng ating Panginoon na magkaloob. Alam niyo ang kanilang pagkakaloob, gayon na lang. Okay? If you will read yung mga pagkakaloob nila sa Panginoon nang sila'y pumasok sa Canaan, ay napakarami. Okay? Now, sa ating ngayon, kapanahunan, no, ay binibigyan tayo ng magagandang halimbawa. Maliwanag and very pointed ang mga bagay nito. In the book of Galatians, chapter 6 and verses 6 to 7, ang sabi, let him that is taught in the word, sila na natuturuan, nai-equipped sa pamamagitan ng salita. Ang sabi ay communicate, share, magkaloob. Okay? Ang sabi for he that soweth to the flesh shall of the flesh reap corruption, but he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting. So whatever we do, sa atin bilang eklesiya, ay ating ginagawa sa bagay ng espiritual. Okay? Kahit sabihin natin physical ang ating pagkilos, okay? Ang pinaka-underlying na dahilan niyan ay spiritual. Okay? Sapagkat doon sa Romans chapter 12, tayo tinuturuan na magkaloob ng ating mga lupang katawan. No? To present our bodies a living sacrifice. Subalit sa pagkakaloob ng ating mga lupang katawan, naroon din naman, mga kapatid, ang pag-fulfill natin, no, ng mga spiritual na bagay that leads sa ating renewing of the mind.
You see? Now, ang sabi ay, let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. As we have therefore opportunity, let us do good unto all men. Okay? Especially unto them who are of the household of faith. Kaya, in the household of faith that we are, naroon ang pagsusupply ng bawat isa. Okay? Every joint supplying another. Okay? Now, to do good and to communicate. Sa salita ng Panginoon, especially pag ginagamit ang King James, yung communicate, that refers to sharing. That refers to giving offerings. No? Forget not, for with such sacrifices God is well pleased. Charge them that are rich in this world, that they be not high-minded, nor trust in uncertain riches, but in the living God, who giveth us richly, all things to enjoy, that they do good, that they be rich in good works. Why? Kaya ang sinasabi natin, dapat, hindi lang yaman ng material, kundi yaman ng pagkilos. Yaman ng paglilingkod. Yaman sa ministry. Ready to distribute. Again, we find the word ready to communicate. Laying up in store for themselves a good foundation against the time to come, that they may lay hold on eternal life. You see, ang lahat po ng bagay na ito, itong katuruan na ito, we will have a good foundation sa ating buhay. Okay? Now, giving in the New Testament, at sa atin sa Lighthouse, ang pagkakaloob ay ministry. Ang tawag natin dyan ay ministry of supplying. Okay? Supplying, ang lahat ng bagay. Kung hindi lang yan basic na material na offerings, kundi ang lahat ng bagay na maaari nating iabot, at idaloy so that we can edify. Okay? Ang ating focus sa quarter na ito, ano nga yung ating focus? Increasing more and more in love that edifies. Lumalago tayo, at nag-i-increase tayo sa pag-ibig na nagpapatibay, nagpapalago, nagpapalakas. Pag-ibig, anong klaseng pag-ibig ang nagbibigay ng gayong mga katibayan? Kundi pag-ibig na nag-aabot. Tama ba? Because love is not a passive thing. When God loved, He gave. And when He gave His all. Okay? Kaya ang ating pananampalataya ay base sa bagay na yan. So, 2 Corinthians chapters 8 and 9, ang mga prinsipyong ito. Okay? Now, of course, you can read that, pagdating nyo sa bahay, so that we can have a good preparation. Pag-devotional natin ito lahat. Amen ba? Yeah, may assignment kayo. New Testament church giving is abounding. Ang ating pagkakaloob bilang eklesiya ay abounding, nag-uumapaw. Okay? Therefore, as ye abound in everything, abound in this grace also. And the word is abounding. Alam niyo yung abounding, hindi pwedeng kulang yan. That should be in excess. Good. Ano po? Increase. At kaninang umaga, nasumpungan natin na meron palang sukat, both ang pagkakaloob at pagtanggap. Naalala niyo ba yon? Ano nga yung unang sukat? Good measure. Ano yung kalawa? Press down. Ano yung ikatlo? Shaken together. Ano yung ikaapat? Running over. Okay? Kung halimbawa ay iniisip natin, na para bang ba't ganyan tinatanggap ko? Okay? Abay, suriin natin ang ating pagkakaloob. You see? Anyway, New Testament church giving is cheerful. Anong ibig sabihin ng cheerful? Puno ng galak. Okay? Every man according as he purposeth in his heart. So let him what? Give. Ayun. You see? Ibig sabihin, ang pagkakaloob pala ay hindi bagay na parang nabigla ka lang. Yung impulse. Di ba? May mga tao na nabibigla. Pag nabigla, nagsisisi pa. Alam niyo ba yun? Ay, ba't ba ako nakapagbigay ng ganun?
Ay hindi pala. Sapagkat kung may purpose, no? May layon. Tama? Okay. Dapat naroon. Ang sabi, every man should be able to give according sa layon ng kanyang puso. Kaya suriin natin. Not grudgingly. Do you understand what the word grudgingly means? Ha? Ano yung galing sa grudge. Kapag ikaw ay may grudge, no? Meron kang parang pilit, ano? Okay, grudge. Masama ang loob. Di ba? Alam niyo, minsan, pag nagkakalob tayo, nagkakalob ka na masama ang loob, may grudge ka. Yung bang ang salita, pambihira naman, parang gano'n, ano? Tapos hindi lang, yung iba, hindi pambihira, ay, gano'n. May grudge. At yung iba naman, yun yung grudge. Pag may grudge, hindi mo nakikita yung bukal. No? Tama ba yung term na yon? Bukal. Hindi ulo yun. Yung bukal. Yung busilak. Pure. Okay. Yung nakalagay na not of necessity. Okay? Yung bang wala ka nang magawa na talagang pilit na pilit. Yun pala ang ibig sabihin ng pagiging cheerful giver. Amen? Alam nyo, ito Kung palagi kang wala kang maintindihan. Lalo yung hindi mo alam yung nangyayari. Tama? Bakit? Pinili mong wala palagi. Sipin mo, matagal tayo nag-antabay para sa ating anniversary. Di ba? May countdown pa tayo. Mahigit 2 buwan. Tapos hindi mo pinakinggan yung pagprepara, parang nagulat ka pa. Sa linggo na ba yun? Tapos merong sacrificial giving? Ayun, nagsisimula na. Kasi hindi mo alam Pero kung you immerse yourself sa bagay na aalamin mo. Di ba? Abay, hindi ka magkakaroon ng grudge. Hindi ka magkakaroon ng feeling na necessary yan Napipilit ka. Yun pala ang pinanggagalingan ng cheerful giving. Good. May purpose ka. Okay? Kaya nga po mga kapatid, ang pag-abot natin sa lahat ay gayon na lang. You see? Promptness, willingness, ang mga salitang yan. New Testament church giving is also hindi lang abounding but bountiful. Iba pala yun, ano? Yung abounding, hindi mo nililimitahan. Yung bountiful, no? Ibig sabihin, yun palaging merong kang sukat na higit. Okay? Yung abounding, mga kapatid, yan attitude yan Okay? Yung bountiful, sukat. Okay? Therefore, I thought it necessary to exhort the brethren that they would go before you and make up before your bounty. Okay? Alam nyo, nung araw, nanonood ba kayo ng mga pelikula ng mga cowboy? Wanted. Diba? Wanted. Moses Rivera, ganun. You know? Tapos nakalagay, bounty. Diba na, yung negative na application ng bounty. Ano may sabihin yan? May presyo. You understand? May presyo, may halaga. Okay? Kaya ayun mga kapatid. Ibig sabihin, precious ito. Okay? Whereof ye had noticed before that the same might be ready. Okay? Ayun, no? As a matter of measure, of bounty, and not of covetousness. Mga kapatid, ang sinasabi nito, yung ating sacrificial giving ay wag nating sasamahan ng sayang.
Di ba? Covetousness. Okay? But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly. Ayun, yun pala ang sukat noon. Sabi yung pagsasaka, no? Pagsasaka, yung pagtatanim. Kapag ikaw ay magpupunla, tama ba yung word na yan? Magpupunla ng kaunti. Abay, asahan mo, kaunti din ang iyong aanihin. Subalit kapag ikay magpupunla ng malaki ang sukat, abay, meron ding malaking sukat ang aanihin mo. Okay? Pero tandaan mo, ang ani, you need actually to be able to recognize that there is a waiting time. Do you realize this? Ha? Minsan, abay, matagal ang ani. Correct? Hindi naman kinabukasan, meron na kaagad yun. Kaya, ang sinasabi, magkaroon tayo ng attitude, no? Ng patience. No? Let us not be weary in well-doing, for in due season. Yon. For in due season, we shall reap. Alam nyo ngayon, medyo matindi pa ang kondisyon ng El Nino. Siyempre, ang ating mga farmers, magtatanim sila, nakapagtanim na. Nung magtanim sila, ine-expect nila na during this part ay aani sila. Pero boom, dumating bigla ang El Nino o naapektuhan. Tama? Naapektuhan. Meron mangyayaring ganyan. Nakikinig ba kayo? Okay? Hindi yan issue ng katapatan ng Panginoon. Take note. Issue yan ng kalakaran at lakarin ng mundong ito. Tama? Halimbawa, nagtanim ka, nagsaka ka, inaasahan mo, aani ka, yun pala, ang daming peste. Okay? Sang-ayon, sa kalooban ng Panginoon, aani ka. Yun eh. Yun ang kalooban ng aani ka. Pero, dumating ang peste. Padala ba ng Panginoon yun? Hindi. That is what we should consider. Kaya minsan, kahit tayo, sinasabi natin, matapat naman tayo, ginagawa natin, sumusunod tayo, pero ba't ganun, pastor? No? Ang gagawin, madadala na tayo. Maraming ganyan mananampalataya. Porke sila'y nagkaloob at inasahan nila, dapat tama ang Bible. Okay? Tama ang Bible. Kaya ayan, nagkaloob ka. Tapos, boom! Lalo kang nawalan. Magagalit ka sa Panginoon. Nakikinig ba kayo? Sabi mo, hindi tama yung salita ng Panginoon. Ba't niya pinayagan yan? Kung Diyos siya, parang ganun pa no? Ba't dumating sa buhay ko ito, mga problema ito, mga kabigatan? Kaya nga, ang illustration sa atin na binibigay, yung pagtatanim at pag-ani. You understand? Okay? Minsan naman, umani ka nga. No? Pero naapektuhan yung harvest mo ng kung ano. Correct? Mga kapatid, tingnan natin, huwag tayong mapagal. Huwag tayong mapagod. Huwag tayong madala. Amen? Yung bagay na, pastor, masipag naman ang ginagawa ko, nagkakaloob naman ako, pero ba't ganyan ang buhay ko? Kaya nga let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. You understand? Pero kung kalagitnaan ng ganyang kondisyon, dumating ang peste, dumating ang bagyo, dumating ang, ba't di pinigilan ng Panginoon yan? Well, do not faint. Yan ang mensaheng yan.
Amen? Now, New Testament church giving. Now, kaya nilalagay ko New Testament church giving. Because, hindi naman tayo nagkakaloob na para bang nagkakaloob tayo sa labas. We do this as a church. Okay? We do not do this as corporate entities na ang ginagawa natin, meron tayong CSR. Ano ba yung CSR? You do not give like companies contribute to what? Corporate social responsibility. No. Okay, now, comes as a proof of love for Christ and His work. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo sa verse 8, I speak not by commandment. Para bang sinasabi niya, sa totoo lang, hindi na ako kinakailangan mag-utos eh. But by occasion of the forwardness of others, sapagkat marami na tayo nakitang magagandang ehemplo to prove the sincerity of your love. Kaya nga ang pagkakaloob sa New Testament Church, no, ay patunay ng sinseridad ng ating pag-ibig sa ating Panginoon at sa Kanyang gawain. Mga kapatid, obserbahan natin ito. Wala ka namang ibang maaaring basihan ng pag-ibig sa Panginoon, kundi ang Kanyang gawain. Ala ng iba. Okay? Sapagkat isa lang naman ang itinatag ng ating Panginoon na Kanyang gawain sa mundo eh. Church. Correct? And therein, tayo ang nagpapahayag, nagpapakita ng pag-ibig sa Kanya. Okay? Now, alam niyo ito yan. Let me tell this to you. I pray and I observe diligence to be a pastor to you the best I can. But that is not according to what I receive. That is according to how I love the Lord. Nakikinig po ba kayo? Ayun yun. Kinakailangan gayin din po tayo. This pastor here is not a hireling. No. Okay? Hindi tayo katulad ng mga ibang pastor na inuupahan. No? Kayo ba inuupahan kayo para tumugtog? Hindi. Kayo inuupahan ba kayo para kumanta? Oo. Hindi. Ginagawa natin ito, pruweba ng ating pag-ibig kay Kristo. Amen? So, lahat ng umiibig, nagkakaloob. Ayun yun. Now, wherefore show ye to them and before the churches the proof of your love and of our boasting on your behalf. Kasi, ang ginawa ni Apostol Pablo, pinamamalita nila nung araw that the Corinthian church is ready, na handa na kayo. Nung isang taon nang nakaraan, handa na kayo. Sabi niya ganyan. Now, ipakita niyo na ang pruweba ng bagay na ito. Good? New Testament giving is done with readiness. Ang sabi ni Paul sa verse 3 ng chapter 9, yet have I sent the brethren, ang sabi niya, lest our boasting of you should be in vain on this behalf, that as I said, ye may be ready. Ayun. Alam niyo po, ang pinakamagandang quality ng isang tao ay yung readiness. Tama? Readiness. Kaya nga ang readiness natin sa ating anniversary ay gayon na lang. Ang choir, maraming ginagawang pagre-ready. Nagulat nga lang ako kanina kasi sabi bigla, Pastor, ikaw yung magli-lead ng choir. Mabuti na lang, ready ako palagi. No? Ganon. Sa linggo ba, joint choir yung kakanta niya? Ay, lagot kayo sa akin. O sige, lalo ko kung handaan yan.
Okay. But let's do everything with readiness. Amen? Lahat ng bagay, lalo na sa pagkakaloob. Kaya nga, meron tayong countdown. At meron tayong pagtuturo. Meron tayong pagpapahayag. Ang preachings natin. Okay? Ang ating LED lessons. Naobserbahan niyo ba yon? Ha? Ang ating alamin. Di ba? Kahit yung ating mga nasa Italy, sumasama sa alamin. Because we want to have readiness. Andyan ba kayo? Kaya, halimbawa, kung sasabihin nyo, hindi mo na ako sasali dyan, ayaw maging ready para may excuse ka. Pero sa eskwelahan ba, pwede mong gawing katuwiran yon? Di ba? May exam tayo, ha? Maghanda kayo, maging ready kayo. Mayroon pa kayong review. Di ba? Ano gagawin mo? Mag-a-absent ka lalo. Hindi mo naman pwedeng sabihin absent po ako nung tinuro yan hindi pwede yun Ibig sabihin, we intentionally make ourselves ready. We willingly subject ourselves so that we may be ready. You know, I'm glad. Nakikita ko yung ating orchestra, naghahanda sila Di ba? Kahapon, nagpa-practice kayo, inoobserbahan ko kayo Para sa anniversary ba yun? Hindi. Okay? Abay, marami. And I'm glad. Okay? Lalo na mga kapatid, yung ating ginagawa rito, yung ating Community Wellness Outreach Program, part yan ng ating pagiging ready. Yun ang sinasabi ko sa ating Lighthouse Bulletin Okay? Yung ating Lord's Supper sa Tuesday, part din yan ng readiness. Sapagkat mga kapatid, paghaharap sa Panginoon na tayo ay pure, dalisay tayo. Amen? Okay. So marami tayong readiness na ginagawa. Yung ating video, readiness din yan. Teaser, readiness din yan. Lahat ng ating pagkilos. Okay? So, New Testament church giving is done with readiness. Isa pa, New Testament church giving is equitable. Ano ba yung equitable? Now, the word is equitable. Hindi pare-pareho. Iba yun Okay? Kundi equitable. Now, for I mean not that other men be eased, and you burdened, but by an equality, that now at this time your abundance may be a supply for their want, that their abundance may also be a supply for your want, that there may be equality. As it is written, he that had gathered much had nothing over, and he that had gathered little had no lack. Are you listening? Good? Now, alam niyo po, itong pagiging equitable ay malaking subject ito. In fact, ang pinag-uusapang karapatan ng mga tao ay dapat equitable. Nakikinig ba kayo? Ang pinag-uusapang karapatan ng mga tao ay dapat equitable. Hindi pantay-pantay. Okay? Anong ibig sabihin yan? Nasaan ba si RJ? Alika dito, alika dito si Andrew, alika rito. Alika, tabihan mo ako. Yan, nakakita niyo? Mababago niyo ba height namin? Hindi. But let me illustrate to you kung ano ang equitable. Ang pamantayan ng Panginoon ay equitable. Ito, yan ang nagpo-provide ng pagiging equitable. Para tayo ay maging pantay sa picture. Bumaba ka dyan. Yan. Kulang pa din. Ano ba yan?
Ano ba yan? Pero at least, pantay na kami ng balikat. Di ba? Okay. Itinan niyo yung sinasabi dyan sa talatang yan. Kahit sa batas, tama di ba, Atty. Moses? Kahit sa batas. Kaya alam nyo, yung mga may kakulangan sa lipunan, ay binibigyan ng mas magandang karapatan. Tama? Para lahat ay nai-enjoy. Correct? Yun namang medyo matangkad, abay maging willing naman tayo na yun. Naintindihan nyo? Yan ang equitable. Kasi kung lahat akit ka ulit, ganyan, lugi naman ako. Bihira. Baka magalit pa ako sa Panginoon. Pero hindi Naintindihan po natin yan? Ngayon, ilagay natin sa bagay ng kalalagyang kahit material. Isipin natin na ang height niya material. Okay? Ang height namin pala material. Ngayon, ang equitable, kung hindi ako hinihilingin ng Panginoon na magbigay ng sobra-sobra beyond me. Okay? Kaya ang pagiging equitable, kung siya ay may mas madami, talaga yung dami mo, ilagay. Yan, okay. Naintindihan niyo equitable? Amen? Salamat ha. Naintindihan mo na equitable? Sige, okay. Ganon, mga kapatid. Kaya ito ang ganda-ganda He that had gathered much had nothing over. Yung height niya, gathered much. And he that had gathered little, yung aking pagiging pandak, unano, di ba? Hindi. Had no lack. Hindi ba, ang Panginoon, mga kapatid, matuwid Good? Kaya wag kang ma-offend porque may kaya ka, ayoko nang pumunta dyan kasi may kaya ako di ba? Minsan ganun lang attitude natin. You see? Tapos iniisip natin, ang pagkakaloob, no, lahat tayo pwede magkaloob. Ay, amen. Pastor, ngayon ko lang naintindihan yan. Ganon din naman ang biyaya ng Panginoon. Okay? Hindi tayo hinihingan, hindi tayo ine-expectahan ng Panginoon na higit sa Kanyang binigay na biyaya sa atin. Amen? So, yun lang yun. Naintindihan na natin. Kaya, wala dapat magsabi, ang bigat naman talaga maging member ng Lighthouse. No. Ang pamantayan natin ay ang Kanyang katotohanan. You see? New Testament church giving is purposeful. Every man according as he purposeth in his heart. Ayun, nakita na natin yan kanina. Huwag na natin balikan. Okay? Baka haba pa Pero ang sabi dito, to give in purpose means to give with intention. Being able to choose and make a commitment to God and for His work. Ibig sabihin, mga kapatid, kapag may purpose yung ating pagkakaloob, hindi natin ginagamit sa iba. Okay? Yan ang purpose nun. Next, New Testament church giving is also sacrificial. Ang dami pala niyan. Ang sabi doon sa verse 5 ng chapter 8, and this they did, not as we hope, but first gave their own selves to the Lord. Alam niyo po, ang sukat ng sacrifice ay hindi bulsa. Ang sukat ng sacrifice ay yung kabuuan ng sarili. Okay? Kaya, yan ang dapat nasuriin natin. Kaya ang sinasabi sa Romans chapter 12, I beseech you therefore, that ye present your bodies a living sacrifice. And then, of course, New Testament church giving
Ang sabi dito is, no? Mali spelling. Is done despite severe circumstances in life. Doon sa verse 2 ng chapter 8, ang sabi, how that in a great trial of affliction. Yung church doon sa Corinth, sa Macedonia, yung churches sa Macedonia, had great trial of affliction. Ano sa Tagalog yan? Ha? Malaking pagsubok ng kabigatan. Tama? Malaki na, great na, trial pa, affliction pa. Isipin niyo yan. Tayo, meron akong kabigatan, di ba? Pero sila 3 beses eh. Great na, trial pa, affliction. Wow! Pero, kahit meron silang 3 yan, meron silang abundance of joy. Paano nangyayari yun? Pwede ba mangyari yun? Pwede. Because they recognize the grace of God. At hindi lang yun. Meron pang deep poverty. Masidhing kadukhaan. Pambihira, no? No? Poverty na, deep pa. Pambihira naman. Abay, 5 times ng ating kalalagyan. Good? Can you imagine that? Masakit na. Di ba? Di ba yung affliction? Masakit. Mabigat pa. Bihira, no? At malalim pa. Pero, they had riches sa kanilang liberality. Pastor, mga superman naman yan. Hindi. They're not. They were a church like us. Alam niyo meron akong dinedevelop na mensahe. Siguro, the Lord willing, ay sa linggo ko ibibigay. Pero, habang pinag-aaralan ko, itong mga sitwasyon nila nung araw, mga kapatid, kung baga sa yung mga terms ngayon, walang ibabat-bat. Alam niyo ba yung salitang yan? Ang kalalagyan natin. Kung iniisip mo na matindi na yung kalalagyan mo ngayon, kapatid, ano binatbat niyan dito? Ha? Aber? Walay. Di ba? Pero, ang tingnan natin na ito, meron ka bang kagalakan ngayon? Do you still have joy? But do we still actually not have joy, but abundance of joy? Di ba? Ibig sabihin, dahil nag-uumapaw yung kanilang kagalakan, halimbawa, mataas ang kanilang kagalakan, kahit 3 times hatakin pababa nung great trial of affliction, abundant pa din. Tama? Tayo mataas lang yung nota, sumisimangot na tayo Ba't ganun, ano? Pag tumataas yung nota, sumisimangot ka. Medyo gandahan mo yung mukha mo, maabot mo yan. No. Totoo yan. Tapos meron silang yaman. Yaman. Ano ba sa Tagalog yung liberality? Ha? Yaman ng generosity. Okay? So, yun Yaman ng hindi lang pagkakaloob, kundi yung liberal na pagkakaloob. No? Ha? Kagandahang loob. Okay. Pwede din naman. No? Yaman ng kagandahang loob. Ibig sabihin kahit na ang hirap-hirap ng buhay, maganda pa rin ang kalooban. Tama? Parang mukha lang yan. Kahit ang pangit ng mukha mo, pag maganda kalooban mo, gwapo't maganda ka. Tama ba? Kahit meron kang mukha na ang pwedeng umibig lang sa'yo, nanay mo. Di ba? Sabi ganyan Ano ba? Gwapo ba yung naligaw sa kanya? Mabait.
Ano nga, hindi. Ano bang itsura? Mabait nga. Mabait. Abay, minsan may ganyan eh. No? Naalala niyo yung kinikwento ko yung aming nung araw. Kasi kumuha ako ng liaison officer eh. Tagalakad ng mga lisensya. Sabi ko dun sa mga kaibigan ko sa NTC, meron bang magaling maglakad ng lisensya dito para tagalakad? Kasi mga radyo eh. Ay, meron kami i-recommenda RA. O sige, papuntahin mo sa opisina ko. Pumunta, si Aping. Ay, ba't ko nabanggit yung pangalan niya? Pinadala ko dito ni engineer, ikaw ba yun? Ano pangalan mo? Ganyan, ganyan. Sige, mag-apply ka dito. Pero nung tinitanong ko yung niya, magaling naman eh. Magaling naman. Lahat ng proseso, dinaanan niya hanggang okay na sa interview. Alam mo lahat ng proseso, ha? Opo. Sige. Dinala ko doon sa opisina ng presidente para final interview. Okay. Sir, ito na yung hinahanap ko. Rekomendado ito ng mga kaibigan natin. Binigay ko yung papel. Upo ka muna ron. Pagkatapos nung telepono ni Jimmy, kinuha yung papel, lumakad. Abay, yung pagtingin niya doon sa empleyad, yung nag-a-apply, mula. Tumingin sa akin, miiling. Bumalik. Sabi, akala ko kung anong sasabihin eh. Sabi, pangit mo naman, sabing ganun. Natawa ako eh. Yung expression niyo ba? Mag-i-interview, sipin mo, Neil, presidente ng kumpanya. Biglang tumingin, umiling. Ang pangit mo naman, sabing ganyan. Abay, alam mo, kung ikaw yung ini-interview, parang guguho yung kalooban mo eh. Hindi mo alam kung ano yung sasagot mo eh. Di ba? Subukan niya. Job interview, di ba? Pag job interview, pag-agandahin mo yung sarili mo. Tapos sasabihan ka, iiling pa. Ang pangit mo naman. Abay, bilib ako kay Apeng. Tumawang umiti. Sabing ganyan. Sir, maganda naman po yung kalooban ko. Sabing ganyan. Sabi ko okay to. Tanggap siya. Umalis na ako sa ABS ko, andun pa rin eh. Si Apeng. Hanggang mag-retire siya. Kaya yung aming radyo nung araw, bulusok ang growth eh. ICOM? Ay, sinabi ko sa inyo. Dahil yung kay Apeng, maganda kalooban eh. Alam niyo, yan. Gandahan lang natin ang kalooban natin, kahit anong pangit na sitwasyon. Amen ba? Lalo merong abundant joy. Merong yaman, sa pagkakaloob. Di ba? Ang ganda niya, sinasabi ko sa inyo. At hayaan yung ang makita ng Panginoon yung magandang kalooban natin. Okay. Alam niyo, itong ganitong mensahe, ang hirap i-preach ito eh. Yung ipipreach mo na parang masaya ang taong tatanggapin yung mensahe, naku, sinabi ko sa inyo. Kaya nakakanta ka wisdom on how this kind of message is preached. Di ba? Meron pa nagsabi sa akin, Bishop, pwede ka bang imbitahan mag-preach ng yung giving. Sabi ko, ikaw mag-preach, ikaw ang pastor eh. Alam mo, pastor, ang hirap kasi. Mas maganda iba nag-preach. Pero dito sa Lighthouse, ipipreach natin to. Giving. Church, New Testament church giving is done even beyond one's means. Alam niyo po mga kapatid, yung kakayanan natin, sang-ayon lang yan sa present circumstances. Naintindihan niyo ba yan? Sa ngayon, ang limitasyon natin ay bagay na sang-ayon sa ating current na sitwasyon. Pero hindi tayo dapat limitahan ng ating pangkasalukuyan na kalalagyan. Tama ba? Andyan ba kayo? Ha? Alam nyo, lahat naman tayo gusto nating umangat sa ating kalalagyan. Totoo yan. Even physically. Kung titingnan nyo, yung motor ko sa baba, yung Tiger 900 na Triumph, hindi nyo maiisip na kaya kong imaneho yan.
Totoo yan. No? Pag iaapa ko itong paa ko, nakatukod lang na ganun eh. Sabi sa akin, Bishop, paano mo namamaneho yan? Okay? Alam niyo, pero merong kaparaanan upang you can go beyond yourself. Are you listening? At yung ganyang bagay ay dapat nilalagyan natin ng kasigasigan. For to their power, sabi ni Apostol Pablo, I bear record, yea, and beyond their power. They were willing of themselves. Kinukuha mo yan. Lahat naman tayo, mga kapatid, natatakot tayo kung kaya natin o hindi. Correct? Oo. Kahit kayo mga nag-aaral, di ba? Haharap kayo sa challenges ng exam. Di ba? Oh. Pero ginagawa natin. Ang sabi nga ni Apostol Pablo doon sa mga taga-Philippi, no? Do all things in the fear of God. Tama? Alam niyo itong si Yuan, bilib ako Alam niyo ba yung challenge ng makalimutan mo yung minemorize mo sa harapan? Ha? Nakakatakot kaya yun? Naisip niyo ba yun? Ito, ang liit-liit mo, lahat nakatingin sa iyo. Alam niyo, kayo kung tumingin kayo, nakakatakot Oo. Yung tingin niyo pa lang, yung tao dito sa harapan, makakalimutan na yung sasabihin niya Oh. Di ba? Pero si Yuan, minsan baka makakalimutan. Maaalala niya pa Titingin pa sa nanay, yung nanay naman niya, nakatingin din sa kanya, wala naman sinasabi. Oh. Naalala ko nung araw, maliit pa ako. Inawit ko yung Away in a Manger. Away in a Manger. May umawit dito na yan Naalala niyo ba yun? Umawit dito ng Away in a Manger. Di ba? Ano dapat yung kakantahin niya? Anong title yung kakantahin niya? Ha? Anong kakantahin niya dapat, Lola? Nakalimutan mo na rin. Oo. Inintrohan Ang gananta, Away in a Manger. Ibang klase naman yun. Pero, Christmas, maliit pa ako nun Pero naalala ko na yun Tapos nakalimutan ko yung second verse. Si nanay ko, nagdidikta ron. Hindi ko maintindihan. As in. No? Ano ba yung second verse? Away in a manger. Ano second verse na? Ha? No. Nakalimutan niya na rin. Dinidiktahan ako ng nanay ko. Hindi ko sabi ko, ano yun? Natawanan niya mga tao Nakakatakot kaya yun Pero, yung willingness mong itawid, yung iyong limitasyon sa bagay na yan. Ganun lang naman yun, mga kapatid. Di ba? Naisip niyo ba na ang gandang ilustrasyon niyan sa atin? Ngayon na. Alam niyo itong mga experiences na ito, nakakatuwang tingnan Pero actually, platform ito sa ating performance. You see? For to their power, even beyond their power, they were first of all willing of themselves. Kung di ko kaya to, ayaw ko na. Walay. Di ba? So, New Testament giving is done beyond one's means. No? Sa kalalagyan. New Testament giving is done in recognition of the grace of God. Yung verse 1 kasi, nakalagay ito. Moreover, brethren, we do you to wit, ilagay sa kaisipan, of the grace of God bestowed on the churches of Macedonia. Paano kaya kung walang ganyang verse sa Bible? Di ba?
Abay, ibang-iba yung biyaya ng Panginoon. Pero dahil may ganyan, you know what? In the grace of God, we can actually go beyond our power, beyond ourselves. If we only recognize, no, yung yaman ng biyaya ng Panginoon. Good? Okay. Now, and of course, church giving, New Testament church giving, is done by having renewed minds. Ang sabi dito, and not that only, but who was also chosen of the churches to travel with us with His grace, which is administered by us to the glory of the same Lord, and in declaration of your ready mind. Ready mind. You know what? Kahit anong limitasyon ng katawang ito, kung ang isip ay ready, renewed, we can do a lot of things. You understand? Ha? Kasi nagtatranslate lahat eh. Ang sinasabi nga natin, be careful of your thoughts because they turn into words. Be careful of your words because they turn into actions. Be careful of your actions because they turn into habit. Be careful of your habit because they turn into character. Be careful of your character because they turn into what you are. Saan nagsimula? Dito. Okay? Ready mind. And of course, ang dami pala nito. Pero inubos ko na para sa inyo. Okay? New Testament giving, church giving, is administered or done for the glory of God. Why? Ang sabi dito, no? To the glory of the same Lord. Luwalhati niya. Administered by us to the glory of the same Lord. And finally, New Testament church giving, each time is an expression of the most valued gift, the Lord Jesus. Ang sabi, thanks be unto God for His unspeakable gift. Yan ang palaging kinukonsider natin mga kapatid na expression sa ating pagkakaloob. And I pray that through this message, 1 week more to go, amen, we can then be ready. Tumayo tayo. Every head bowed, every eye closed. Dakilang Diyos, napakayaman ng iyong salita. Napakayaman ng iyong katotohanan para sa amin, Panginoon. And dear God, make us. Kung kami lang, Panginoon, ayaw po namin. Pero narito ang iyong salita. And ang kung dumadalangin kami, Panginoon, na make us, it's always through your word. Kaya, Panginoon, ang aming dalangin na ang iyong katotohanan ay maitanim sa amin. At makita namin, Panginoon, ma-appreciate namin, pagpahalagahan namin ang nakita naming ehemplo ng mga churches sa Macedonia. Balikan po namin, Panginoon, at pagyamanin mo ang iyong katotohanan sa amin. And by your truth in us, your Spirit will make us alive, dear God, so that we can be to you what we should be as your ecclesia. That we may give according to how your grace is rich to us. That we may give according to how your glory is in us. And how, dear God, by Jesus Christ, we have that recognition that He is the unspeakable gift. And for whatever we can give, we cannot outgive you, Heavenly Father. Thank you that we can learn this thing. As every head is bowed. Thank you for watching The Pulpit. We hope you were blessed with the preaching of God's Word today. The most important thing that we can share with you today is the salvation that only comes from the Lord Jesus Christ. If you would like to accept the Lord Jesus Christ as your Lord and personal Savior, you can follow this prayer. Heavenly Father,
thank you for giving your Son Jesus Christ to die on the cross for me. I admit that I am a sinner, and I repent of all my sins. I accept Jesus Christ as my Lord and personal Savior. Thank you for the gift of eternal life and your promise of heaven. I ask this in Christ's most precious name. Amen. If you have prayed this prayer, let us hear from you. Message us through the Lighthouse Bible Baptist Church Facebook page. We'd like you to continue growing in Christ, so we invite you to join us in our coming together every Sunday at 9 in the morning and 4 in the afternoon. Also on Tuesdays and Thursdays at 7:30 in the evening. See you again in our next episode of The Pulpit.